Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Ibinigay niya kay Wu Chen ang isang baso ng alak. Wu Chen ay tumikim at sabi, sugurin ako. Paano gustong laruin ni Lord Lu ito? Tugon ni Lord Lu, sa ngayon, ako ang butcher, at ikaw ang isda sa chopping board. Huwag magmadali, kabataan. Gaya ng magandang inumin, dahan-dahan at namnamin. Sabi ni Wu Chen, kung pera ang gusto nyo, may mas madaling paraan ako. Pagod na ako sa pamilyang Wu. Ngayon, isasama pa ang mga pamilyang Su at Li. Mas mahirap iyon. Naisip ni Wu Chen sa sarili, sa ngayon, kakaunti pa ang impormasyon ko tungkol sa kanya. Kailangan kong makakuha pa ng higit. Bigla, niyakap ni Lord Lu si Yehuan, hinaplos ng marahan ang likod niya, at malamig na sabi, hindi ko gusto ang pagpapadali mong parang ganoon lang kasimple kumita ng pera. Tugon ni Wu Chen, bigyan niyo ako ng panulat, ipapakita ko ang paraan para kumita ng madali ng walang kutsilyo, baril, o pagpatay. Ngumiti si Lord Lu ng may pag-aalinlangan, gusto kong makita yan, Mr. Wu. Sumulat si Wu Chen ng serye ng mga numero sa hubad na balat ng seksi niyang katulong, 01, 02, 15, 21, 23, 27. Sabi ni Wu Chen, ito ang winning number sa double ball lottery sa Jiangmen, na iaanunsyo sa loob ng kalahating oras. Mayroon din akong mga numero para sa Dongguan, Zhanjiang, at Chaozhou. Bakit hindi magpadala kayo ng bumili ng tiket at subukan? Madaling 20 milyon lang iyon. Makaraan ng kalahating oras. Panahon na ng draw. Napailing si Yehuan, apat lahat may tumama. Lahat sila. Sa loob lang ng 30 minuto, kumita tayo ng 80 milyon. Kalma si Wu Chen at sabi, madali lang sa akin ang kumita ng pera. Naniniwala ka na ba? Bakit hindi ka lumipat sa mas maginhawang pamumuhay? Matagal ka nang nagsikap, pagod at pagod. Hindi ba panahon na para magpahinga? Naipit si Lord Lu sa mga salita. Ibinaba niya ang baso habang sabi ni Wu Chen, sa 17 taon, naglundag ka palabas ng bansa at tumulong sa mga Mexican trafficker na magpuslit ng droga, kumita ka ng unang 30,000 dolyar sa ilalim ng ulan ng bala. Bumalik ka sa China, nangolekta ng utang, pinatakbo ang mga bahay aliwan, pinuslit ang electronics. Sa loob ng 5 taon, nagtayo ka ng malawak na network at nakapag-ipon ng 2 milyon. Pagkatapos noon, naging chip runner ka, tumulong sa pagpupuslit ng tao, at sa paglipas ng taon, lahat ng paraan ay ginawa mo para kumita ng pera, parang makinang walang tigil. Napakulay ang mga mata ni Lord Lu at nagtanong, gaano mo nakatagal ako pinag-aralan? Sino ang kumuha sa'yo para alamin ang lahat tungkol sa akin? Kalma si Wu Chen, huwag mag-alala, Lord Lu. Ako'y information dealer. Ang pagmamay-ari ko ng impormasyon tungkol sa inyo ay nangangahulugang mahalaga kayo. Paano kung ganoon, tutulungan ko kayong kumita ng madali, at kapalit nito, palayain niyo si Master Ran. Magsama-sama tayo. Muntik nang ngumiti si Lord Lu, saka dahan-dahan niyang wika, information dealer. Naisip mo bang imbestigahan ang sarili mo? Alam mo ba kung sino ang napagsapalaran mo? Hindi mo alam ang hangganan mo, ngunit naglakas loob ka pa ring makipag-cooperate sa akin. Naisip ni Wu Chen sa sarili, napagsapalaran ko ba ang sinuman? Ang pamilyang Ding at Ma. Ipagpalagay man ng mga maliit na isda sila, ang tanging pangunahing personalidad na lantaran kong nakasagupa ay si Ding Ruilong, at lantad iyon sa publiko. Sina Sister Rong, Guruibo, at Li Cheng kakasimulan pa lang ng plano para pabagsakin ang personal na ari-arian ni Ding Ruilong. Ang mas malaking operasyon laban sa mismong pamilyang Ding ay hindi pa nagsisimula. Kaya hindi maaaring sila. Tungkol naman sa pamilyang Mahalos wala pa akong ginagawa sa kanila. Hindi ba kami naliit ko ang maliliit na isda mula sa simula? Ang tanging kahapon lang na engkwentro ko ay kay Zhang Yuan, alagad ni Xiangzi. Ha, kawili-wili! Balikan ko ang nalalaman ko sa pamilyang Ma mula sa 1000 taon kong siklo. Si Zhang Yuan ay ipinanganak sa labas ni Ma Changxing. At si Lord Lu, na dati walang kaugnayan sa pamilyang Ma, bigla na lang sumulpot para sa kanya. Iyan ang patunay na totoo ang mga bulong-bulungan, namatay sa galit ang patriarka ng pamilyang Ma noong dekada 78 at kamakailan, kumakalat na malapit nang mamatay ang matriarka. Naiintindihan ko na. Ang tunay na pagkakakilanlan ni Lord Lu ay, sa pagkakataong ito, lahat ay nagkakaayos na. Tahimik na wika ni Lord Lu ng malamig, sapat na ang usapan. Iwan mo ang 80 milyon at manatili ka rin. Bago pa man sumirit si Miss Juan para sipain siya,
hinuli ni Wu Chen ang paa ni Miss Huan sa ere at kalmado niyang sinabi, ang pakikipagtulungan sa akin ay puro tubo at walang lugi. Bakit hindi mo muna pakinggan ang sasabihin ko? Hinila niya si Miss Huan ng malapit at idinagdag, alam ko kung sino ang tunay na mastermind, Lord Lu. Ang nag-uutos sa iyo ay ang pamilyang Ma, hindi ba? Nananahimik si Lord Lu. Nagpatuloy si Wu Chen kasi nasapak si Zhang Yuan, at si Zhang Yuan ay ang anak na ipinanganak sa labas ng kasalukuyang pinuno ng pamilyang Ma, si Ma Tianxing. At ikaw, Lord Lu ang kapatid ni Ma Tianxing. Nanalangin ang pawis ni Lord Lu. Kumulay ang mga mata ni Miss Huan, litong-lito. Ha? Ano? Ma? Ma? Sabi ni Wu Chen, noong dekada 70, bago pa uso ang DNA testing, pinaghinalaan kang ipinanganak sa labas. Hindi na itala ng matuwid ang pangalan mo sa pamilya. Isang taon matapos kang ipanganak, namatay sa galit ang matandang pinuno dahil sa tsismis. Ipinasa ng iyong ina ang lahat ng puot niya sa iyo. Pinadala ka niya sa isang magsasakang pamilya na hindi niya kilala, parang pinalayas ka sa pamilyang Ma. Bumuhos si Wu Chen ng alak sa baso, ininom ng saglit, at kalmado niyang ipinagpatuloy, nang malaman mo ang katotohanan sa pinagmulan mo, nangakong ipaparamdam mo sa pamilyang Ma ang pagsisisi. Nagsumikap kang kumita, ngunit kahit na itayo mo na ang imperyo mo sa Big Circle, hindi pa rin iyon kasing laki ng kayang ariin ng pamilyang Malohikal. Hindi pa ang tamang oras para harapin ang pamilyang Ma, ngunit tinanggap mo pa rin ang kanilang utos. Kung hindi ako nagkakamali, may pinangakuan ka ng matanda, hindi ba? Inabot ni Wu Chen ang baso kay Lord Lu. Susubukan ko bang mahulaan kung ano yon? Ngumiti siyang bahagya at sinabi, ang panganay na anak ni Ma Tianxing ay tila walang silbi, pabango lang sa kalalakihan. Ang ikalawang anak ay may kakayahan, ngunit nakapasok sa ipinagbabawal na relasyon sa kanyang sariling kapatid na babae. Kamakailan, sumabog ang iskandalo, at pinagpilitan nilang iwan ang yaman ng pamilya para sa tinatawag nilang tunay na pag-ibig. Walang karapat-dapat na tagapagmana, kaya naalala ng patriarka ang anak niyang ipinanganak sa labas. Ngunit batay sa pagyanig na ginagawa ni Zhang Yuan kay Xiangxianan, maliwanag na magaling siyang maglibang, ngunit wala siyang alam sa pamamahala ng tao. Sa tingin ko, limitado ang potensyal niya. Lumapit si Wu Chen. Ang pinakamalaking pagbabago ay nang magkasakit ng malubha ang matriarka. Sa tupad ng higaan niya, bumalik ang usapin ng pamamana. Iminungkahi niyang baguhin ang tradisyon mula ang anak ang sumusunod sa ama, sa ang kapatid ang sumusunod sa kapatid. Lord Lu, iyon ba ang sinabi niya? Dagdag pa niya ng malumanay, sa huli, tsismis lang ang tsismis. Kung totoo man ang ugnayang dugo, alam ng matriarka ang buong katotohanan. At ngayon, kayang-kaya ng teknolohiya ang paternity test. Ipinadala ka niya para lagyan ng aral si Zhang Yuan at Ma Tianxing, upang magbukas ang daan pabalik mo sa pamilyang mamabuti ang intensyon niya. Naiintindihan ko ang hangaring magampanan niya ang tungkuling maternal ng huli. Ngunit kinakatawan ba ng huling hiling ng matriarka ang kagustuhan ng iyong kapatid, si Ma Tianxing? Tumindi ang tinig ni Wu Chen, simbahan ang pagkasisihan kung susunod ba si Ma Tianxing sa huling hiling ng matriarka pagkatapos ng paglisan niya. Bakit hindi mo nalang makipagsabuatan sa akin, at itaguyod mo ang sariling pamilyang Ma? Kapag bumagsak ang sangay ni Ma Tianxing, baka malito kung sino ang pangunahing pamilya at sino ang sangay. Bulong ni Lord Lu, bumuo ng sarili kong pamilya Mai. Pagkatapos ay pumalakpak siya ng malakas at sumigaw, magpalipat ng silid. Aina, alagaan mo ng mabuti si Mr. Wu. Makaraan ng ilang sandali, sa isang marangyang lounge, bintang na alalay na si Aina ang nagwalis sa mga numerong nakasulat sa malambot niyang dibdib. Humiga siya katabi ni Wu Chen sa sofa at dahan-dahang pinakain siya ng berdeng ubas. Tinanong ni Lord Lu, kapatid Wu Chen, ano sa palagay mo paano tayo makikipagtulungan? Pinunasan ni Wu Chen ang kamay ni Aina at wika, Aina, hindi pa. May laro ako, ipakita natin ito kay Panginoong Lu. Namumuwit ang mga mata ni Aina. Ngayon, maglalaro dito. Para makita ni Panginoong Lu. Tumatagilid ang ngiti ni Wu Chen. Mobile game ang tinutukoy ko. Oh, tugon ni Aina. Pagkalipas ng 15 minuto, nakatuon pa rin si Aina sa kanyang screen, naglalaro ng Mobile Legends, Bang. Ngumisi si Wu Chen at wika, masaya, hindi ba? Sabi ni Aina, Lidl, sobrang saya. Tinanong siya ni Wu Chen, kung i-launch ang larong ito, papasok ka ba? Siyempre, tugon ni Aina. Lumihis si Wu Chen kay Panginoong Lu at wika,
Panginoong Lu, sa estratehikong pagbabagong sulong ng Saudi Arabia, malaki ang puhunan nila para maging global gaming hub. Nasa akin ang teknolohiya at talento para sa proyektong ito. Isang biyaya ang pagkakataong ito. Kaya, makikipagsosyo ba kayo sa akin para sa larong ito? Tumayo si Wu Chen at Annie, gawin natin ang bawat isa'y nakatutok sa kanilang kakayahan. Ako ang bahala sa paunang development at iwan ko na sa inyo, Mr. Lu, ang pagpapatakbo ng natitira. Sa kita, kayo ang sisigurong 60%, ako'y 40%. Kumusta yon? Namangha si Panginoong Lu. Ibinibigay mo ba sa akin ang kontrol ng operasyon at 60% ng kita? Ngumiti si Wu Chen. Siyempre. Kasundo na ba tayo? Pagkaraan. Ani si Panginoong Lu, palalayain namin si Master Ran, at ibabalik ang mga orihinal na obra ng pamilyang Wu. Ngunit hihintayin muna naming matapos ni Mr. Wu linisin ang naging gulo. Naisip ni Wu Chen sa sarili, kahit magkasosyo tayo, hindi pa rin niya isinasa publiko ang lahat. Ibig sabihin, may iba pa siyang ayaw gastusan. Malamang ay ang matriarka niya. Ani si Wu Chen, sige, isang araw na lang, Mr. Lu, hanggang malinis ko ang sitwasyon. At maganda ang chemistry namin ni Aina. Sana hindi niyo siya bigyan ng ibang tungkulin. Manatili siyang assistant ko. Makaraan ng kalahating araw sa Macau. Dumating si Wu Chen na kasama si Master Ran. Dumagsa si Zuhong at sigaw, Master. Sa wakas, nakauwi na kayo. Akala ko hindi na kita makikita. Yumakap ng mahigpit si Zuhong kay Master Ran. Ngumiti si Master Ran at wika, pilyang bata ka talaga. Ani si Wu Chen, pasan-pasan po ni Master Ran ang hindi makatarungang nangyari nitong mga araw. Isang munting kabayaran po ito mula kay Miss Juan. Magpahinga po kayo ngayong weekend at pag-uusapan na natin ang lahat mamaya. Ibinigay niya sa kanya ang isang supot na puno ng pera. Tugon ni Zuhong, hindi muna ang pahinga hanggat hindi tayo ligtas. Hindi na ligtas manatili rito. Pinawi ni Wu Chen ang pag-aalala, walang lalakas loob na atakihin kayo. Ang mga tao rito ang magiging bodyguard ninyo, huwag kayong mag-alala. Sister Zuhong, kamangha-mangha pa rin ang galing niyong taguan. Namumuwit si Zuhong. Ha? Nakita mo akong magtago dati? Magsasabi ka na naman ba ng pambihirang iyon na 50 taon na tayong magkakilala? Tumawa si Wu Chen. Haha, hindi na importante yon. May emergency ako. Wala na akong oras humanap ng iba. Sister Zuhong, maaari mo ba akong tulungan? Nilitong tanong ni Zuhong, ha? Naisip ni Wu Chen sa sarili, habang pupunta kami rito, nag-research ako. May hinanakit si Leiyu sa akin, at ngayon ay nakipagsabuatan siya kay Ma Tianxing para sulugin akong mapatay. Ngunit hindi natuloy ang karaniwang kilos ni Leiyu kahit pagkahawa sa Jinfu Jewelry. Ibig sabihin tinulungan siya ni Ma Tianxing mag-optimize ng algorithm. Buti na lang nandito rin si Leiyu ngayon sa Macau. May isang mabilis na paraan para guluhin ang program niyan. Ani si Master Ran, munting kapatid, wala siyang gaanong kakayahan. Hindi ko akalain na matutulungan kayo. Pinutol ni Wu Chen, Master Ran, sinisiguro ko na hindi mapapahamak si Sister Zuhong. Pangako ko yan. Isang oras ang lumipas. Bulong ni Leiyu sa sarili, akala ko magpapahinga lang ako, ngunit malas ko. Nawalan na ako ng 30,000 sa kalahating araw. Biglang lumitaw si Zuhong sa tabi niya at sabi, Oy, gwapo. Una kong paglalaro ito. Hindi ko pa alam kung paano. Maaari mo ba akong turuan? Ngumiti si Leiyu. Siyempre. Naisip ni Wu Chen, mukhang talo ako sa sugal, pero jackpot naman sa pag-ibig. Makalipas ang ilang sandali. Masayang nagsigaw si Zuhong, panalo tayo, panalo. Ang galing mo talaga. Tumawa si Leiyu. Hahaha. Naisip niya, simula nang dumating ang babaeng ito, panalo ako sa lahat ng laro. Baka nga siya ang aking lucky star. Biglang sumugod si Scar at sumigaw, makapal mong mukha, babae ka. Hindi pa ba sapat ang mga pinapakain ko sa'yo? Ngayon nakikipaglandian ka pa. Sinuntok niya si Leiyu sa mukha. Agad sumugod ang mga tauhan ni Leiyu. Boss! Hinuli nila si Scar at pinadapa sa sahig. Yumuko ng paulit-ulit ang administrador ng kasino. Boss Lee! Patawad po. Hindi namin alam kung saan nanggaling ang taong ito. Ani ni Leiyu, hayaan na lang. Mag-curl lang muna ako. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang labi at umalis.
Ilang saglit ang lumipas, habang nakatitig sa salamin, bulong ni Leo, kalokohan na ito. Bigla, may pumasok mula sa likod, si Zuhong. Walang pag-aalinlangang tinasar niya si Leo mula sa likod. Agad itong nawalan ng malay. Mabilis na kinuha ni Zuhong ang telepono ni Leo, isinaksak ang flash drive, at kinopya ang mga file. Naisip ni Wuchen, ganoon pala. Sige na nga, Machansing. Leo. Ito ang kabayaran ng inyong mga gawa. Tumawag si Wuchen. Peng Wei, ipinadala ko na ang impormasyon. Magpadala ka ng ilang tao para maghatid ng mga liham sa bawat pamilya na nasa mesang iyon. Ipadadala ko agad ang nilalaman ng liham. Tugon ni Peng Wei, nauunawaan ko, Ginoong Wu. Dagdag ni Wuchen, pagkatapos niyan, siguraduhin mong may mga headline na mapupunta sa trending topics bago matulog ang mga tao. Kumpirmado ni Peng Wei, nakasaayos na. Pagkaraan ng 3 oras. Ani ni Panginoong Lu, nagulat, Ginoong Wu. Wala pang ang isang araw, at nandito ka na agad. Kalma ang ngiti ni Wuchen, na isagawa na ang lahat. Kaya narito na ako para tapusin ang kasunduan natin. Si Leo ay may sabuatan kay Machansing. Plano nilang tabunan ang eskandalo ng Jinfu Corporation. Pinuntirya ni Leo ang mga matatanda mula sa mga pamilyang nasa gitnang uri. Nagkunwari ang kanyang mga tauhan bilang mga commissioner ng balikbisita, at sinabing tuturuan nila ang mga tao tungkol sa pag-aalaga ng alahas. Sa katunayan, binago nila ang ulo ng mga piraso, layunin ni Leo na lasunin ng maramihan ang mga matatandang kliyente. Nagpatuloy siya, ang mga mas mahihirap na pamilya, malamang ay mananahimik dahil sa takot at kakulangan sa kakayahan. Ngunit ang mga may kaya, hindi sila papayag. Malamang magpoprotesta sila laban sa Jinfu Corporation, at gagamitin ang gulo upang pabagsakin ang pamilyang Wu, gaya ng ginawa nila sa pamilya Su. Namutla si Panginoong Lu. Anong ginawa mo pagkatapos? Sagot ni Wuchen, isinen ko lamang sa mga biktima ang listahan ng mga sangkot at ang ebidensya ng panlilinlang. Kung paano sila tutugon wala na sa kamay ko yon. Biglang kinuha ni Yehuan ang kanyang telepono at wika, Ginoong Lu, tingnan nyo ang trending, may malaking nangyari. Pinakatop na trending topics, bilang 1, kagyat na interbensyon ng Central Investigation Team. Bilang 2, walang puso, ginawang laruan ang tao para sa layunin ng negosyo. Bilang 3, pahayag ng 2 pamilyang Tang at Gong, walang panalo sa madugong labanan ng negosyo. Napalunok si Panginoong Lu at bumulong, 1 araw pa lang, at ganito na ang gulo. Sa loob ng 30 taon, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Hindi ito kaya ng basta manugang lang ng pamilyang Li. Ibang klaseng tao si Wuchen. Anong klaseng pinanggalingan mayroon siya? Paano siya nagtataglay ng ganitong antas ng kapangyarihan? Tumunganga si Wuchen at sabing tamad, medyo pagod ako ngayon. Ganito na lang, kapag nagbukas ang merkado at tumaas ang stock ng pamilya Wu at Su, at bumaba naman ang sa pamilya Li, saka natin pag-usapan ng formal ang mga kondisyon ng partnership, ayos ba? Agad sumang-ayon si Panginoong Lu, sige. Susunod kami sa mungkahi ni Ginoong Wu. Pagkaraan ng ilang sandali. Nasa likod ni Wuchen si Aina, banayad na minamasahe ang kanyang balikat habang tumutulo ang pawis sa kanyang balat. Mahinang bulong ni Aina, Ginoong Wu, paano ka naging ganito kagaling gayong napakabata mo pa? Tiningnan siya ni Wuchen at tugon, Aina, may iba pang kahulugan ang sinabi mo. May gusto ka bang ipahiwati? At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.